Hi mga kaibigan! Interesado ba kayong malaman ang kasalukuyang kalagayan ng YouTube channels ng ating mga iniidolong charity vloggers, lalo na kung magkano ang kanilang kinikita araw-araw, linggo-linggo, at buwan-buwan? Kung oo, siguraduhin tapusin ang video na ito hanggang dulo. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na videos. Channel History, Tito Herns at Ma'am Nida. Unahin muna natin ang history ng kanilang mga YouTube channel. Si Tito Herns ay gumawa ng kanyang channel na Tito Herns TV noong March 13, 2021. Si Ma'am Nida naman ay gumawa ng sariling channel na tinawag na Cuatro Marias noong February 1, 2022. Mas nauna si Tito Herns gumawa ng channel kaysa kay Ma'am Nida. Nagsimula lamang gumawa ng content si Ma'am Nida noong dumating na sina Mylene at Nanita sa kanilang bahay. Noong una, ang pangalan ng kanyang channel ay Tres Marias, na tumutukoy kina Mylene, Nanita, at Zinia. Ngunit nang dumating si Russell, naging 4 na sila, kaya't pinalitan niya ito ng Cuatro Marias. Pagdating sa content, halos pareho lang ang nilalaman ng kanilang mga video. Si Tito Herns ay araw-araw nag-a-upload ng mga update tungkol sa Cuatro Marias. Si Ma'am Nida, bagamat pareho ang tema, ay paminsan-minsan lang nakakapag-upload dahil sa kanyang trabaho bilang guro. Pagdating sa dami ng na-upload na mga video, malaki ang agwat ni Tito Herns at Ma'am Nida. Si Tito Herns ay mayroon ng humigit kumulang 1,000 uploaded videos sa kanyang YouTube channel, samantalang si Ma'am Nida ay may kabuuang 218 videos lamang. Kaugnay nito, ang kabuuang views ng mga videos ni Tito Herns ay pumalo na sa 67 million, samantalang si Ma'am Nida naman ay may 10 million total views. Kitang-kita ang malaking diferensya sa abot ng kanilang content sa mas maraming audience. Sa bilang naman ng subscribers, si Tito Herns ay may 242,000 subscribers, habang si Ma'am Nida ay may 82,000. Kapansin-pansin din ang bilis ng paglago ng kanilang channels buwan-buwan. Si Tito Herns ay nakakadagdag ng tinatayang 8,000 bagong subscribers kada buwan, samantalang si Ma'am Nida ay may average na 5,100 bagong subscribers bawat buwan. Sa buwan ng views naman, si Tito Herns ay nakakakuha ng humigit kumulang 3.6 million views, habang si Ma'am Nida ay may tinatayang 996,000 views kada buwan. Pagdating sa kinikita, mas malaki rin ang natatanggap ni Tito Herns araw-araw. Ang kanyang estimated daily income ay $482, na kapag kinonvert sa piso gamit ang exchange rate na 57.62 pesos ay katumbas ng 27,777 pesos. Si Ma'am Nida naman ay kumikita ng $113 kada araw, na kapag isinalin sa piso ay humigit kumulang 6,511 pesos. Kung lingguhang kita naman ang pag-uusapan, si Tito Herns ay kumikita ng tinatayang $7,300 kada linggo o 420,626 pesos, habang si Ma'am Nida ay may $1,500 lingguhang kita na katumbas ng 86,430 pesos. Sa loob ng isang buwan, mas lalong lumalawak ang agwat ng kita ng dalawa. Si Tito Herns ay may tinatayang buwan ng kita na $14,000 o katumbas ng 806,680 pesos. Konting-konti na lang at aabot na siya sa 1 million kada buwan. Si Ma'am Nida naman ay may monthly income na $4,000 na kapag kinonvert sa Philippine peso ay nasa 230,480 pesos. Maliwanag na bagamat mas maliit ang kita at audience reach ni Ma'am Nida kumpara kay Tito Herns, pareho silang may malaking impluwensya at mahalagang papel sa mundo ng charity vlogging. Makikita nating malaki ang agwat sa pagitan ng dalawang channels, mula sa petsa ng pagkakagawa, dami ng uploads, total views, bilang ng subscribers, hanggang sa kita. Ngunit maiintindihan natin si Ma'am Nida dahil isa siyang school teacher. Alam nating abala siya sa kanyang propesyon kaya hindi siya nakakapag-upload ng madalas. Gayunpaman, malaki pa rin ang kanyang naabot. Ang sahod sa YouTube ay 1 beses kada buwan. Ang payout ay pumapasok mula petsa 22 hanggang petsa 26 nanogram sumunod na buwan. Ibig sabihin, kung ang kinita ni Tito Herns sa buwan ng June ay 806,680 pesos, Matatanggap niya ito sa pagitan ng July 22 hanggang 26.
Ganoon din kay Ma'am Nida. At ang earnings nila sa July ay marirelease naman sa pagitan ng August 22 hanggang 26. Ang perang ito ay diretsyong pinapadala sa kanilang bank account, o anumang payment method na nakalink sa AdSense. Sa dami ng views, subscribers, at earnings na ating nakita, malinaw ang isang bagay. Deserve ni na Tito Hearns at Ma'am Nida ang mga biyayang natatanggap nila. Hindi ito instant. Bunga ito ng taon-taong pagsusumikap, konsistensya, at higit sa lahat, malasakit sa kapwa. Hindi lahat ng content creator ay pinipiling tumulong. Kaya dapat lang na sila ay purihin, suportahan, at pahalagahan. Parehong karapat-dapat sina Tito Hearns at Ma'am Nida sa kanilang kinikita. Nakikita natin kung gaano nila iniingatan, minamahal, at ginagabayan ang Cuatro Marias, lalo na sina Mylene, Russell, at Nanita. Makikita rin natin sa kanilang anak na si Zinio kung gaano kahusay sila bilang mga tagapag-alaga. Kung ganito nila pinalaki si Zinnia, siguradong hindi maliligaw ng landas ang mga batang sina Mylene, Russell, at Nanita habang sila'y nasa pangangalaga ni na Tito Hearns at Ma'am Nida. At higit sa lahat, kung wala sila, hindi tayo magkakaroon ng update tungkol sa mga minamahal nating TV scholars. Hindi lahat ng tumutulong ay nananatili. At hindi rin lahat ng nagbibigay ay tunay na nagmamalasakit. Ngunit ang mga charity vloggers na patuloy na nag-aalaga, gumagabay, at nagtuturo ng disiplina sa mga batang kanilang tinutulungan ay kabilang sa mga pambihirang taong karapat-dapat hanggan at tularan. Sa bawat araw na kasama nila ang mga bata, mula sa paggising, pagkain, pag-aaral, hanggang sa pagtulog, ay parang sila na rin ang naging magulang, tagapagturo, at tagapagtanggol. Hindi lamang pagkain o pera ang kanilang ibinabahagi, kundi panahon, atensyon, pangunawa, at higit sa lahat, pagmamahal. Itinataas nila ang moral ng batang minsang iniwan, pinabayaan, o nakalimutang pakinggan ng mundo. Binibigyan nila ito ng panibagong simula, isang tahanan na puno ng respeto, disiplina, at pagkalinga. Hindi ito madali, napapagod din sila, nasasaktan, ngunit hindi sila sumusuko, sapagkat sa puso nila, alam nilang bawat batang natutulungan ay may karapatang mabuhay ng may dignidad at kinabukasang may pag-asa. Ang mga biyayang natatanggap nila, views, suporta, sponsorship, kita, ay hindi lamang bunga ng content creation. Ito ay gantimpala ng tunay na misyon, ang magpanday ng buhay, hindi lang ng sarili, kundi ng iba. Sa mundong puno ng ingay, sila ang paalala na may tahimik na kabutihang kumikilos araw-araw. Hindi sila artista, pero inspirasyon. Hindi sila politiko, pero tagapaglingkod. Hindi sila tunay na magulang, pero pamilyang maituturing. Sa inyong mga charity vloggers, saludo kami. Dahil sa puso ninyo, hindi lang views ang mahalaga, kundi ang buhay na nababago at mga batang natututong mangarap.